Hello friends! Welcome to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng ulam na pampagising at pampabuhay ng dugo. First, hugasan ko muna itong mga gulay. Hugasan natin ng maigi para matanggal yung mga nakadikit-dikit na mga dumi, mga lupa-lupa o alikabok. Yung iba sa paghuhugas ng mga gulay, gumagamit sila ng baking soda. Pero ako tubig na lang kasi wala tayong baking soda. Hugasan ko na lang ng maigi. Sunod kong huhugasan ay itong sahog. Ito rin ang unang isasalang ko para mapalambot na at nang hindi na mahirap mamaya at di na matagalan sa pagluluto. Pasensya na ho kayo sa boses ko kung pangit, kung medyo masakit sa tenga, i-off nyo na lang yung volume. Pero please naman po, panoorin nyo at tapusin nyo naman po yung video. At wag na din po kayong mahiya na mag-like or comment and share and pa-subscribe na po sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Salamat po. At habang nakasalang nga po yung pinapalambot na sahog, ay hindi na ako magsasayang ng oras para mag-prepare ng mga gulay na hihiwain at gagayatin ko pa. At ito na nga po, nagpainit na ako ng kawali at mantika. Isasalang ko na at prituhin ko na tong mga talong. So, yan po. Nagluluto na po si Ma'am. Nilalagay niya na po isa-isa ang kanyang mga nahiwang talong. Ayan, luto na ang ating talong. Lagyan ko ng light brown ko lang to, tapos isunod ko na yung mga ricado. Sabay-sabayin ko na to para sabay-sabay na maluto. Hindi naman talaga ito dapat gisahin. Gusto ko lang medyo maluto na siya. Bakit lang naman ako ang palasa? Punta. Mga 1 minuto. Yan. Haluin ko lang ng konti. Gusto ko lang madurog yung kamatis talaga. Para ma-extract lang yung mga katas ng mga ricado. Ayan, pwede na. Ngayon, ilagay ko na itong gata, kakang gata. Ayoko siyang mamuo. Ayoko mamuo yung gata, kaya habang hindi kumukulo, haluin ko siya hanggang sa titigilan ko siya pag kumukulo na. Mainit yung ano. Ayan.
Ayan o, ang ganda ng kulay. Ganda ng kulay ng kamatis. Ang sarap na oh. Yung kamatis, kaya naglagay ako kasi pampawala siya ng umay. Pampawala ng umay sa gata. Ayan. Kumukulo na siya. Pag medyo nag-evaporate na yung ibang sabaw, ihalo ko na yung talong. Tignan ko nga kung anong lasa. Grabe. Sobrang anghang. Ang sarap. Pero medyo matabang. Dagdagan ko ng konti kasi. Ayan, pwede nang isama yung talong. Sarap. Ayan, luto na to. Pwede na naman tayo magsimula sa eating mode. Mukbangers na naman tayo. Wow, yummy! Nawala na yung lettuce dito, me. Dito. Kain na po tayo. Grabe. Legit na legit ang anghang nito talaga. Sobrang sarap. Kung nanghihina ka, ay mabubuhayan ka sa ganitong ulam. Kung inaantok ka, ay talagang magigising ka sa ganitong ulam. Kaya ano pang hinaantay mo? Luto ka na ng ganito. Kain po. Kung mahilig ka sa maanghang, pwedeng-pwede sa iyo yung ganitong ulam. Pero kung hindi ka naman masyadong kahiligan sa maanghang, pwede mo namang bawasan yung sili. Depende naman sa iyo kung gaano lang karami yung sili. Talagang masarap siya, legit. Tingnan mo nga itong anak ko, mataas din ang tolerance niyan pagdating sa maanghang. Kaya parang baliwala lang sa kanya yung anghang. Well-trained and flexible yung anak ko pagdating sa pagkain. Hindi kailangan magtabi ng hindi maanghang. Kailangan matuto siyang kumain ng maanghang kasi lahat sa pamilya kumakain ng maanghang. Kawawa siya kung hindi siya kakain, para kung walang choice. Yan ang survival skill na tinuro na sa kanya. Bata pa lang siya. At ayan nga, napapasarap na tayo sa kain. Nako. Shout out nga po pala sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Wala na. Hindi na tayo papayat. Hindi na papayat.
Huwag na tayong umasa na papayat pa tayo. Pag ganito lagi ang pagkain. Hmm. Mhm. Hmm. Talong oh. Hmm. Sana po kumakain din kayo. Sana kumakain ang lahat, walang nagugutom. Mhm. Mm. Mm. Sarap. The best na luto po ni Mami. Happy tummy. Ano kaya ang pangalan mo? Happy tummy, happy tummy. Ay, tangkay natin. Ano ang logo? Grabe ang hangin dito, legit. Dapat may pipino tayo eh. Ano? Wala. At malamig. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.